Paano mong malalaman kung ang taong nakangiti sa'yo ay may dalang plano pala para saktan ka? Sa Riau may isang pamilyang huwaran, walang gulo, walang kaaway. Pero sa loob lamang ng ilang oras, isa sa kanila ang brutal na pinatay. At ang pinaka nakakagulat, hindi estranghero ang pumatay, kakilala ng biktima at malapit sa kanya. Pero sino ito at bakit umabot sa ganitong kalupitan? Panuorin mo hanggang dulo dahil sa kwentong ito, hindi lahat na nagbibigay galang ay dapat mong pagkatiwalaan. Sa Riau, sa baybaying distrito ng Rumbay sa Pekanbaru, may isang tahimik at ordinaryong bahay na tirahan ng pamilyang Meha. Noong April 29, 2026, bandang alas 8 ng umaga, naghahanda ng umalis ang 67 years old na si Salmon Meha upang pumunta sa tanggapan ng gobyerno at asikasuhin ang usapin tungkol sa buwis ng kanyang mga sasakyan. Bago siya umalis, sandali siyang nakipag-usap sa kanyang asawa na 60 years old na nagngangalang si Dumaris Borositio. Tinanong niya kung nais nitong sumama sa kanya para sa pag-aayos ng mga papeles. Ngunit tumanggi si Dumaris at pinili na lamang nito na manatili sa bahay upang magpahinga. Umalis si Salmon ng mag-isa, naiwan si Dumaris sa loob ng kailang tahanan. Sa komunidad, kilala si Dumaris bilang isang mabait, mahinahon at lubos na iginagalang. Matagal siyang nagtrabaho bilang guro sa isang lokal na institusyon na tinatawag na Kalim Kudos, kung saan marami nga ang nagmamahal sa kanyang estudyante. Ayon sa dati niyang kasamahan, palakaibigan ito at madaling lapitan. Matagal na rin silang naninirahan sa lugar at kilala bilang taong unang bumabati sa mga kapitbahay. Tuwing may okasyon o pesta, nagbibigay pa siya ng tulong o kaunting pera sa iba. Sa pamilya, may 3 anak sina Salmon at Dumaris. Si Arnold na panganay, si Ivan at ang bunso na si Ruth. Ang panganay na si Arnold ay may kapansanan sa pag-iisip at pangunawa at naninirahan din ito sa parehong lugar. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, nakauwi si Salmon matapos asikasuhin ang buwis ng sasakyan. Ngunit pagkarating niya sa kailang bahay, agad niyang napansin na may mali. Bukas ang front door, isang bagay na malinaw niyang naalalang isinara niya bago siya umalis. Pumasok nga siya sa loob na may halong pagkalito at pag-aalala. Dito na nga agad sumalubong sa kanya ang isang nakakagimbal na tanawin. Sa mismong sala, nakahandusay sa sofa ang kanyang asawang si Dumaris. May malubhang sugat ito sa kanyang ulo at muka. Paglapit niya nga dito niya napagtanto na wala na itong buhay. Sa sobrang gulat at takot, nataranta si Salmon at agad na tumakbong palabas upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hinanap niya si Isra, ang leader ng kailang komunidad, at sinabing may nangyaring kakilakilabot sa kanyang asawa. Agad namang rumisponde si Isra kasamang ilang mga residente. Nang makarating nga sila sa bahay, kinumpirma nila ang trahedya. Ang master's bedroom ng mag-asawa ay napakagulo, halatang hinlughog ito. Bukas ang mga aparator at ang mga drawer. Nagkalat rin sa sahig ang mga damit at mga personal na gamit. Matapos matanggap ang ulat, agad na sinulyuhan ng pulis ng Rumbay ng Pekanbaru ang lugar. Pagsapit ng 5:30 ng hapon, dumating ang mga forensic expert at ang mga investigador. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan na may CCTV system sa bahay. Ngunit isa sa mga kamera ay sinadyang sinira. Nabiyak ang lente at ang casing nito gamit ang matigas na bagay. Kinuha rin ang storage device ng mga video. Malinaw na indikasyon ng pagtatangkang burahin ang mga ebidensya. Kasabay nito, ibinigay ni Salmon sa pulisya ang listahan ng mga nawawalang gamit. Kabilang na nga rito ang 12 gramong wedding ring at 400 Singaporean dollar na cash or mahigit 17,000 pesos at ilang mga Indonesian rupiah. Batay nga sa mga paunang ebidensya, itinuring ng pulisya ang insidente bilang marahas na pagnanakaw na sinamahan ng planong pagpatay. Sa isinagawang autopsy, lumabas sa forensic report na ang ikinamatay ni Dumaris ay ang paulit-ulit na malalakas na hampas sa kanyang ulo gamit ang mapurol na bagay na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang bungo at pagdurugo sa kanyang utak. Mayroon din siyang mga pasa sa muka at dibdib.
Batay sa hugis at lalim ng mga sugat, pinaniniwala ang ginamit na sandata ay isang matigas at mabigat na bagay. Matapos na maingat na suriin ang mga CCTV footage mula sa paligid, may natuklasan ang pulisya na isang kahina-hinalang itim na Toyota na sasakyan. Ayon nga sa mga recording, ilang beses itong mabagal umikot sa mga kalye malapit sa bahay ng biktima sa mga araw bago mangyari ang krimen. Ang kilos nito ay tugma sa galaw ng isang taong nagsusuri muna ng lugar bago gumawa ng krimen. Kasabay nito, isa pang grupo ng mga investigador ang nagtanong-tanong rin sa mga kapamilya ng biktima. Napansin ng pulisya na noong araw ng krimen, ang panganay na anak ng biktima na si Arnold ay bumalik sa bahay sakay ng kanyang motorsiklo. Ayon nga sa mga pahayag ng mga saksi at sa mga kuha ng CCTV sa labas, pumasok si Arnold sa bahay ilang sandali matapos ang tinatayang oras ng insidente. Pero saglit lamang siyang nanatili bago muling umalis sakay ang kanyang motorsiklo. Habang iniimbestigahan siya, napansin ng mga pulis na dahil sa kanyang kapansanan sa pag-iisip, nahirapan nga siyang unawain ang mga tanong at makipag-usap ng maayos sa pulisya. Hindi rin ito lubos na maipaliwanag ang kanyang ginawa nung araw na iyon. Sa halos buong pagtatanong, nanatili lamang siyang tahimik o kaya naman ay nagbibigay nga siya ng hindi magkakaugnay na sagot. Dahil nga sa kanyang kalagayan, hindi siya basta matanggap bilang isang maaasahang saksi. Kaya't pansamantala muna siyang inilagay ng pulisya sa ligtas na lugar habang ipinagpapatuloy ang investigasyon tungkol sa itim na Toyota at sa nasirang CCTV system sa loob ng bahay. Dito na pumasok ang Digital Forensic Team ng Picambaro Police Department. Nagsagawa sila ng technical na recovery sa nasirang kamera at sa mga natitirang cable nito. Kahit nakuha ang pangunahing storage device, nagawa pa ring mabawi ng pulisya ang ilan sa mahalagang video clip gamit ang advanced recovery techniques. Ang tagumpay ngang ito ang naging malaking turning point sa buong investigasyon. Nagbigay nga ang mga na-recover na CCTV footage ng matibay na ebidensya. Dinala ng pulisya ang mga recording sa command center at isa-isa nilang sinuri ang bawat frame kasama ang asawa ng biktima na si Salmon at ang iba pang malalapit na kapamilya. Ipinakita sa footage na noong umaga ng krimen, ilang sandali matapos umalis si Salmon, dalawang babae ang lumapit sa pintuan ng bahay. Binuksan ni Dumaris ang pinto. Dahil malinaw ang kuha, kitang-kita ng pulisya ang suot ng dalawang babae. Ang isa ay nakasuot ng itim na pangtaas at orange na pantalon. Habang nakatayo ang dalawa sa pintuan, may nakuhang mahalagang kilos ang kamera. Iniabot ng babaeng nakasuot ng itim ang kanyang kamay. Hinawakan ang kamay ni Dumaris, yumuko ito at nagmano pa. Pagkatapos nito, pinapasok ni Dumaris ang dalawang babae sa kailang sala. Makikita sa footage na pagkapasok nila, nagsimula silang mag-usap. Normal na normal ang itsura ng kailang pag-uusap. Ilang minuto lang ang lumipas, may nakuhang nakakagimbal na eksena ang CCTV. Bigla na lamang pumasok sa bahay ang isang lalaking nakamas mula sa front door. May hawak siyang mahabang kahoy na pamalo. Pagkapasok niya sa sala, dire-diretso siyang lumapit kay Dumaris na nakaupo sa sofa. Itinaas niya ang kahoy na pamalo at hinampas ang biktima. Matapos tamaan ng malakas na hampas, agad na nawala ng kakayahang lumaban si Dumaris. Sa huling bahagi nga ng footage, nakita rin na bukod sa dalawang babae at sa isang lalaking umatake, may isa pang lalaking sospek na lumitaw sa frame. Matapos nga maisagawa ang pananakit, napansin ng isa sa mga sospek ang CCTV camera na nakakabit sa sulok ng kisame. Agad siyang lumapit dito. Itinaas niya ang kahoy na pamalo at malakas itong inihampas. Habang pinapanood ang footage, agad na nakilala ng asawa ng biktima na si Salmon at ilang mga kapitbahay ang babaeng nakasuot ng itim. Hindi siya isang estranghero. Siya ang dating manugang ng biktima, ang 21 taong gulang na si Anisa Tumangkor. Pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng sospek, kinuha ng pulisya ang social background at family history ni Anisa. Natuklasan ng mga investigador na si Anisa ay galing sa mahirap na pamilya sa Parlilitan, North Sumatra. Nagtrabaho rin siya sa nightlife industry sa Picambaro. Doon niya nga nakilala ang pamilya ni Dumares. Naisip nga ni Dumares na ipakasal si Anisa sa kanyang anak na si Arnold. Umasa siya na ang kanyang anak ay makabuo ng pamilya at mabuhay ng normal.
Agad namang pumayag si Anisa sa usaping kasal dahil napag-alaman niyang ang pamilya ni Arnold ay mayaman, may malaking bahay at mga ari-arian. Pagkatapos nga ng kasal noong 2022, lumipat si Anisa sa bahay sa Cornia 2 Street at tumira roon kasama ang kanyang mga biyanang si Salmon at si Dumaris. Ang buhay ni Anisa ay nagbago sa isang iglap. Mula sa hirap, naging marangya ang kanyang pamumuhay. Naging respetadong babae siya dahil sa mayamang pamilya ng kanyang asawa. Pero, ang kanilang pagsasama ay tumagal lamang na humigit kumulang 1 taon. Dahil pagsapit noong 2023, bigla na lamang umalis si Anisa sa bahay at mag-isang pumunta sa Medan, ang kabisera ng North Sumatra. Hindi nga siya nagpaalam. Kahit nagkahiwalay nga ang mag-asawa, hindi naman nila natapos ang legal na proseso ng diborsyo. Kapansin-pansin na habang sila nga ay mag-asawa pa, si Anisa ay nagpakita na ng ilang mga kahina-hinalang kilos. Ayon sa pamilya ng biktima, habang nakatira pa siya sa bahay, may ilang maliliit na halaga ng pera at mga gamit ang nawawala ng ilang beses. Palagi ngang nangyayari ito kapag walang tao sa bahay. Nung panahong iyon, pinaghinalaan ng pamilya si Anisa. Pero dahil nga wala silang sapat na ebidensya, hindi nila ito inireport sa pulisya. Sa Medan, nakahanap naman si Anisa ng trabaho bilang isang cashier sa isang spa sa isang nightclub. Kahit umalis na siya sa Pekanbaru, ayon sa mga communication records na ibinigay ng pamilya ng biktima, nananatiling nakikipag-ugnayan si Anisa kay Dumares mula noong 2023 hanggang 2026 sa pamamagitan ng tawag at sa WhatsApp. Madalas siyang humihingi ng panggastos at tulong pinansyal para sa iba't ibang dahilan. Dahil mabait si Dumares, paulit-ulit nga siya nitong tinulungan. Ngunit, may isa pang mahalagang insidente na naganap bago ang pagpatay. Noong April 8, 2026, napag-alaman mga 3 linggo bago ang krimen, ang parehong bahay nga sa Cornia 2 Street ay naging target na ng isang pagnanakaw. Ayon nga sa naalala ni Salmon, wala sila ng kanyang asawa sa bahay nung araw na iyon. Si Arnold lamang ang naiwan sa kailang bahay. Nang bumalik sila, nakita nila na pinersa ang pinto ng master's bedroom. Halatang may hinanap rito at hinalughog ang buong kwarto. At nawawala ang 4 million Indonesian rupiah o humigit kumulang 14,000 pesos. Dahil wala pang ang CCTV sa bahay ng mga panahong iyon, may hinala si Salmon pero hindi niya naman matukoy kung sino ang sospek. Sinubukan niya naman tanungin si Arnold pero dahil nga sa kondisyon ng pag-iisip nito, hindi siya nakapagbigay ng maayos na impormasyon. Kaya't kinabukasan noong April 9, dito na nga siya nagpasya na mag-install ng CCTV camera sa kailang bahay. Kalaunan, nagsagawa ang pulisya ng paghahambing sa pagitan ng pagnanakaw noong April 8 at ng pagpatay noong April 29. Ang mga investigador ay napag-alaman nga na ang 2 kaso ay may halos parehong paraan ng paggawa. Ang timeline ng pagnanakaw noong April 8 ay malapit ding tumutugma sa galaw ni Anisa pagkatapos nito. Batay nga sa lahat ng mga ebidensya nilang nakalap, si Anisa ay itinuring nga nilang pangunahing sospek. Agad na nga naglunsad ang pulisya ng manhunt para kay Anisa at sa kanyang mga kasabwat. Isang surveillance analysis team mula sa Transport Department ang nagsimulang subaybayan ang kahina-hinalang itim na Toyota. Ang sasakyan ay umalis sa Cornia 2 Street matapos ang krimen. Sa pag-review ng city exit surveillance footage sa Pekanbaru, natuklasan ng pulisya na ang kotse ay nakita sa isang pampublikong gasolinahan. Ipinakita sa footage na nagpakarga ng gasolina ang mga sospek bago dumiretso sa highway palabas ng Riau. Ito ang huling nakuhang larawan ng sasakyan sa loob ng probinsya. Gamit nga ang traffic management database, sinuri ng pulisya ang license plate registration ng itim na Toyota. Lumabas sa database na ang sasakyan ay nakarehistro sa Central Aceh Regency na matatagpuan sa Special Region ng Aceh. Matapos ang mahalagang lead na ito, agad na nakipag-ugnayan ang Criminal Investigation ng Riau Province sa pulisya ng North Sumatra. Para mapabilis ang pag-aresto, hinati ng Riau Police ang kailang puwersa sa 2 grupo. Ang unang grupo ay ipinadalang direkta sa Aceh, kung saan nakarehistro ang sasakyan. Ang ikalawang grupo naman ay ipinadala sa Medan at mga kalapit na lugar sa North Sumatra. Sa pamamagitan nga ng pagsusuri ng cell tower location data mula sa cellphone na Anisa at sa mga record ng toll booth sa kahabaan ng dinaanang ruta ng sasakyan, unti-unting natukoy ng pulisya
ang posibleng pinagtataguan ng mga sospek. Pagsapit nga ng gabi ng April 30, 2026, natuntun ng unang team ng pulisya ang target sa isang paupahang bahay sa Central Aceh Regency. Pinaniniwala ang pag-aari ng kapatid ng isa sa mga lalaking sospek ang bahay na iyon. Ang sospek na ito ay natukoy bilang mismong umatake sa krimen. Kinumpirma ng pulisya na parehong sina Anisa at ang lalaking umatake ay nagtatago sa loob ng bahay. Sa tulong nga ng mga pulis ng Central Aceh Police Department, pinalibutan ng mga otoridad ang paupahang bahay. Nang pasukin ng pulisya ang loob, sinubukan ng mga sospek na lumaban at maghanap ng paraan para makatakas. Dahil itinuturing na mapanganib ang mga sospek at sangkot sa kasong pagpatay, nagbigay ng babala ang pulisya. Nang hindi sila sumunod, agad na gumamit ng puwersa ang pulis. Binaril ng pulis ang isa sa mga sospek sa binti upang hindi ito makagalaw. Pagkatapos nga nito, kapwa sila pinusasan at inaresto. Ang pagkakakilanlan ng lalaking umatake ay kalaunan ngang nakumpirma. Siya ay kinilalang si Silamat alias Amat, 34 na taong gulang. Sa investigasyon kina Anisa at Amat, nakuha ng pulisya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dalawa pang sospek. Batay sa impormasyong ito, naglunsad ng operasyon ang ikalawang team sa North Sumatra. Pagsapit ng May 1, 2026, natukoy na nga ng ikalawang team ang isang lokasyon sa Binjai. Mabilis ngang kumilos ang lokal na pulisya at matagumpay na naaresto ang natitirang dalawang sospek doon. Ang dalawang ito ay kinilalang sina Iwan, 39 na taong gulang, at ang babaeng sospek ay si Lisbeth, 22 taong gulang. Bago ilipat ang 4 na sospek pabalik ng Picambaro Police Headquarters, isinailalim sila sa standard medical examination. Kasama rito ang urine toxicology test. Ang resulta ng test ay ikinagulat ng mga investigador. Ipinakita ng laboratory report na ang urine sample ng 4 ay pawang nagpositibo sa mataas na konsentrasyon ng ipinagbabawal na gamot na tinatawag na XT. Sa loob ng evidence room ng pulisya, maingat na inirecord at inimbentaryo ang lahat ng mga narecover na gamit mula sa mga sospek at kanilang pinagtataguan. Karamihan nga sa mga ninakaw na mahalagang gamit ay matagumpay na nabawi. Sa interrogation room ng Picambaro Police Headquarters noong May 3, kinuha ng pulisya ang pahayag ni Anisa. Sinabi niya na kaya niya raw nagawa ang krimen ay dahil sa matinding sama ng loob at galit niya sa biktima. Ayon nga sa kanya, nung nakatira pa raw siya sa bahay ng pamilya, madalas daw siyang pinapagalitan at sinisigawan ng kanyang biyanan na si Dumaris. Sobra raw nasaktan ang kanyang dignidad at pagkatao dahil sa pagiging istrikto ni Dumaris. Isa rin sa kanyang dahilan kaya siya biglang umalis ay ang hindi magandang pagsasama nila ni Arnold dahil nahihirapan nga siya makipag-communicate dito. Kahit umalis nga raw siya at lumipat sa Medan, hindi nga nawala sa kanyang isipan ang mga karanasang iyon. Patuloy nga daw siyang naapektuhan ng mga ito hanggang sa dumating nga ang araw ng krimen. Pero agad naman itong sinagot ng investigador. Sinabi niya na ayon nga sa mga testigo at sa leader ng komunidad, si Dumaris ay kilala bilang mabait, mahinahon at may magandang reputasyon sa kanilang lugar. Higit sa lahat, ipinakita ng communication record na kahit nasa Medan na si Anisa, siya ay kusa pa ring humihingi ng pera kay Dumaris at paulit-ulit nga siyang tinutulungan nito. Kaya tinanong nga siya ng investigador kung totoo ngang may matindi siyang galit kay Dumaris, bakit paulit-ulit pa rin siyang humihingi ng tulong pinansyal dito? Hindi na nga nakasagot si Anisa ng maayos. Pagkatapos nga kay Anisa, ang sumunod namang tinanong ay ang lalaking mismong umatake, si Silamat alias Amat. Inamin niya na nakilala niya si Anisa matapos itong lumipat sa Medan at magtrabaho ito sa spa. Hindi nagtagal, nagkaroon nga raw sila ng romantikong relasyon. Nagsagawa rin nga sila ng isang seremonyang pangrelihiyon bilang simbolo ng kailang pagsasama, pero hindi nila ito opisyal na ipinarehistro bilang kasal. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Amat na si Anisa ang unang nagbungkahi ng plano. Sinabi nga raw sa kanya nito na ang dati nitong biyanan ay may mahalagang gamit at pera na nakatago sa loob ng bahay. Nung mga panahong iyon, pareho nga silang lubhang nangangailangan ng pera. Kaya nagkasundo silang bumalik sa Picambaro at nagsagawa ng pagnanakaw. Sumunod naman tiningnan ng pulisya ang mga papel ni Iwan at ni Lisbeth sa grupo.
Napag-alaman na si Lisbeth ay dating kaklase ni Anisa nung middle school at nakasama niya ring magtrabaho sa spa sa isang nightclub. Si Iwan naman ay asawa nito. Hinikayat nga sila ni Anisa sa pamamagitan ng pangakong malaking halaga ng pera. Ang mga pangunahing gawain nga ni na Lisbeth at Iwan ay magsilbing bantay, tumulong sa paghahanap ng mahalagang bagay sa loob ng bahay, at tumulong sa pagmamaneho at pagtakas pagkatapos ng krimen. Matapos makuha ang mga pag-amin ng 4 na sospek, tuluyan nang nabuo ng pulisya ang kabuuang timeline at lahat ng detalye ng planadong pagnanakaw at pagpatay. Ito ang lumabas. Noong unang bahagi ng April 2026, habang nasa Medan, inilahad nga ni Anisa ang kanyang plano laban sa dati niyang biyanan na si Dumaris sa kanyang lihim na asawa na si Amat. Dahil kabisado ni Anisa ang pasikot-sikot sa bahay, ibinigay niya kay Amat ang detalyadong impormasyon, ang layout ng bahay at kung saan malamang nakalagay ang mahalagang gamit. Noong April 8, tahimik na bumalik sa Pekanbaru si Anisa at Amat. Sinamantala nila na wala sina Salmon at Dumaris sa bahay. Si Arnold lamang ang naiwan roon. Dahil nga sa kondisyon sa pag-iisip ni Arnold, hindi niya lubos na naunawaan kung ano ang nangyayari, kaya't hindi niya sila napigilan. Pinersa nga ni Anisa at ni Amat ang master's bedroom at ninakaw ang 4 million Indonesian rupiah, katumbas ng humigit kumulang 14,000 pesos. Dahil wala pang ang CCTV camera sa bahay noon, matagumpay nga silang nakatakas at bumalik sa Medan. Mabilis din namang naubos ang ninakaw nilang pera sa kanilang pang-araw-araw na gustusin. Pagsapit nga ng huling bahagi ng April, ubos na muli ang kailang pera. Kaya't nagpasya sina Anisa at Amat na magplano ng mas malaking operasyon. Upang madagdagan ang kailang tauhan, nirecruit nga nila sina Lisbeth at Iwan. Noong April 25, umalis ang 4 na sospek mula sa Medan sakay ang nirentahang itim na Toyota at dumating sa Pekanbaru. Sa kanilang unang araw, nag-check-in sila sa isang murang hotel sa Riau Street. Doon nga sa loob ng kwarto ng hotel, nagsagawa sila ng pagpupulong upang planuhin ang krimen. Mula April 26 hanggang 28, ginamit nila ang mga araw na ito para mag-obserba at ayusin ang kailang plano. Isang gabi nga lang silang tumuloy sa hotel dahil naubos na ang kailang pera. Hindi na nga nila kaya pang mag-stay. Sa halip, paulit-ulit silang nagmaneho sa Cornea 2 Street para magmanman. Sinubaybayan nga nila ang galaw ng mga tao sa paligid at ang pang-araw-araw na routine ng pamilya ng biktima. Upang makatipid habang binabantayan ang target na bahay, ang 4 ay natutulog mismo sa loob ng sasakyan na nakapark sa parking lot ng isang kalapit na moske. Noong umaga nga ng April 29, kinailangan ni Anisa ng real-time na impormasyon kung ano ang sitwasyon sa loob ng bahay. Dito, tinawagan niya si Arnold, ang kanyang dating asawa, at sinabing lumabas ito at makipagkita sa kanya sa isang tindahan. Sumunod naman si Arnold at nagtungo nga ito sa lugar na kailang pinag-usapan. Doon, kinausap siya ni Anisa na parang walang masamang intensyon. Dahil nga sa limitadong pag-unawa ni Arnold, hindi niya namalayang ibinibigay niya na pala ang mahalagang impormasyon. Sinabi niya ngang umalis na ang kanyang amang si Salmon upang asikasuhin ang buwis ng sasakyan at si Dumaris ang kanyang inalalamang ang naiwan sa bahay. Matapos makumpirma ito, agad na ipinagbigay alam ito ni Anisa sa kanyang 3 kasabwat. Iniwan nga nila si Arnold sa meeting place. Bandang 10:30 ng umaga, ipinarada ng 4 na sospek ang itim na Toyota sa tapat ng bahay ng biktima. Unang bumaba sina Anisa at Lisbeth. Lumapit sila sa front door at kumatok. Nang makita ni Dumaris na ang kanyang dating manugang ang nasa harap, walang pag-aalinlangang pinagbuksan niya nga ito ng pintuan. Upang mas lalong pababain ang anumang pagdududa, lumapit si Anisa at inabot ang kamay ni Dumaris upang magmano. Pagkatapos nga nito, pumasok na ang 2 babae sa sala. Habang nag-uusap ang 3, si Amat na matagal nang naghihintay sa labas ay pumasok na sa bahay dala ang kahoy na pamalo. Walang ano-ano'y mabilis itong lumapit sa biktima, itinaas ang kahoy na pamalo at dito niya sinimulang paghampasin si Dumaris ng paulit-ulit sa ulo at dibdib. Habang ito ay nakaupo sa sofa. Hindi nga bababa sa 5 malalakas na hampas ang ginawa niya. Ang buong pag-atake at paghalughog sa bahay ay tumagal lamang na mahigit 10 minuto. Habang papalabas na ang 4 na sospek dala ang mga ninakaw na gamit, may hindi inaasahang dumating. Si Arnold,
Umuwi nga ito sakay ng kanyang motorsiklo mula sa pinagkitaan nila ni Anisa. Pagdating niya sa garahe, nakita niya ngang palabas ang 4 na sospek mula sa bahay. Upang hindi siya makapasok at matuklasan ang bangkay ng kanyang ina, na siguradong magdudulot ng agarang alerto sa komunidad, mabilis na kumilos ang mga sospek. Hinarang ni na Anisa at Lisbeth si Arnold sa may garahe. Sa pamamagitan nga ng pakikipag-usap at pagpapakalma sa kanya, na-distract nila ito. Naisip nga ng mga sospek na hindi maaaring iwan si Arnold doon, kaya't pinilit nilang isama ito sa pag-alis. 3 sa mga sospek ang sumakay sa kotse. Si Lisbeth naman ay sumakay sa likod ng motorsiklo ni Arnold at kinontrol ito habang sabay silang umalis sa Cornatu Street. Nagmaneho sila patungong Hilaga sa highway. Layunin nga nilang ilayo si Arnold mula sa sentro ng Pekanbaru. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 kilometers, huminto sila malapit sa bayan ng Minas Shock Regency. Hindi nagtagal, iminungkahi naman ni Amat na patayin na lamang si Arnold doon at kunin ang kanyang motorsiklo. Pero ayon kay Anisa, nang makita niya ang dati niyang asawa, isang tao may kapansanan sa pag-iisip, nakaramdam raw siya ng konting awa dito. Pinigilan niya nga si Amat. Sa halip, binigyan na lamang nila si Arnold ng 50,000 Indonesian rupiah o humigit kumulang 170 pesos. Sinabihan nga nila itong umuwi ng mag-isa sa Pekanbaru at huwag magsusumbong sa pulisya. Umalis naman si Arnold sakay ang kanyang motorsiklo. Matapos maitaboy si Arnold, mabilis na bumalik ang 4 na sospek sa Medan. Ngunit sa halip nga na magtago, dumiretso sila sa isang nightlife entertainment venue. Gamit ang mga perang ninakaw nila sa biktima, bumili sila ng ecstasy pills. Buong gabi nga sila nagparty sa nightclub. Napag-alaman rin na ang 4 na sospek na ito ay matagal na palang gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ito rin nga ang naging dahilan upang napagkasunduan nilang magnakaw at gamitin ang pera sa kanilang mga bisyo. Sa kasalukuyan, formal na ngang isinampa ng pulisya ang mga kaso laban sa 4 na sospek ayon sa legal na proseso ng Indonesia. Kinasuhan sila ng premeditated murder at robbery resulting in death. Lahat nga ng 4 na sospek ay nahaharap sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Indonesia. Ang pinakamataas na magiging hatol nga sa kanilang 4 ay parusang kamatayan. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-share na rin po kayo ng inyong opinion patungkol sa kwento. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na rin po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ako po si Denise at see you in my next video.